ay magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa chapter 13 na ng Romans. Verse 1 hanggang 5. 1 to 5. No? So, nakaraan tinalakay po natin yung umpong pagtuturo ni Pablo patungkol doon sa kung paano mamuhay ang isang mananampalataya ng mayroong maayos sa pagkitungo o na maayos na pamumuhay na mayroong maayos sa paglilingkod sa iglesia, no? Pagpapagamit ng mga kaloob na binigay sa kanya ng Diyos. And then yung pakikitungo sa kapatid sa pananampalataya at sa kapwa. Sinabi niya doon na yung paghihiganti ay hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano, yung personal vengeance, kundi ito ay sa Panginoon, dinadaan sa proseso ng batas. Ang context po nun. Nakikita po natin sa kabuuan po ng Romans hanggang dito sa chapter 13 na tinatalakay ni Pablo una yung pong patungkol sa kalagayan ng tao, hindi yung kasalanan ng tao, at yung solusyon sa pamamagitan ng pagpapawalang sala ng Panginoon si Kristo at yung mga ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon si Kristo. At yung pong mga napawalang sala ay sila yung mga pinili ng Diyos. At yung mga pinili ng Diyos na yon, tayo ay talagang iningatan ng Diyos. No? Iningatan ng Diyos at walang makapaghiwalay. Tiniyak ng Pablo yon na ito ay katiyakan na mula sa Panginoon na wala talaga makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman, pagdating po dito sa chapter 12, yung pong pamumuhay ng mga taong naligtas, kung paano mamuhay sa pamamagitan ng paggamit, application ng mga spiritual gift na yon, at pakikitungo sa kapwa mananampalataya. Pagdating po sa chapter 13, ito naman yung kung paano tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya ay pakikitungo sa ating society. At specifically, yung pong pagpapasakop sa authorities, government authorities. Paano ba, dapat bang magpasakop ang isang Kristiyano, isang mananampalataya sa gobyerno? No? Sabi dito ay dapat ito yung kinakailangan gawin natin. Kasi ang mga government o pamahalaan ay itinatag ito ng Diyos. Walang pamahalaan na hindi nagmula sa Panginoon. Kahit na sa tingin mo evil yung system ng government na yun, ay itinatag pa rin yun ng Diyos. Ang mga leader ay ang Diyos ang naglalagay ng leader ng government, at siya rin po siyang nagluluklok ng mga kings, ng mga emperor ng kingdom, ng presidente, ng prime minister. Ang Diyos din ang nag-aalis ng lahat ng ito. Ang government ay means ito ng Panginoon to somehow ma-restrain yung labis na kasamaan ng tao. Imagine kung walang government ang lahat ng bansa. Ano ang mangyayari? Anarchy. Ano po? May kanya-kanya tayong paggugobyerno. Basta kung gusto mong maisipan mo na patayin yung kapwa mo, papatayin mo kasi wala namang batas, walang gobyerno. Kung gusto mo na nakawan yung kapwa mo, ay gagawin mo. Gawan mo ng masama yung kapwa mo, gagawin mo. No? Ang mangyayari po noon, yung anarchy, ibig sabihin wala pong nagugobyerno. Ang mangyayari po noon, riot dito, riot doon. So walang direksyon. Kaya kalooban ng Panginoon na magkaroon talaga ng government. Bagaman may mga iba't ibang types of government. Mayroong monarchical, mayroon pong yung pinangunahan ng mga monarch. No? Although noong unang panahon ay yung monarch talaga ay direktang ang authority ay galing sa mga kings. Ngayon po ay constitutional na kasing monarchy. Mayroon na silang mga constitution na pinagbabatayan kahit na mayroon pang kings. Mayroon pong may mga kings yan. Mayroon namang republic, mayroong democracy. Yung sa atin po democracy. Na ang power talaga ang may say, final say ay ang mga tao. Kaya nga po democracy, sabi po dun sa Latin words ay demos kratos, no? Yung power ng tao, authority ng tao. Ang tao ang mayroong kapangyarihan. No? At nung time na yon, nung panahon naman ng Romans,
itong panahon na ito nila Pablo nung sinulat po ito ay under sa Roman Empire ang Israel. At yung lahat ng empire na nasasakupan po ng Roman Empire, yung lahat ng bansa na nasasakupan ng Roman Empire ay tinawag itong estado at naglagay ang Rome ng mga gobernador sa bawat nasasakupang bansa. Ang authority full authority ay nasa emperor, nasa Caesar. Siya yung may kapangyarihang mag-approve o mag-veto ng isang batas. At nasa kanya lahat ng kapangyarihan. So, that time ay yung paganism ang umiiral sa Rome at bagaman yung paganism na yon ay yung Caesar din ay siya ay pagan, pero siya ay tolerant sa mga religion, sa pananampalataya, as long as kikilalanin ng tao siya bilang Caesar na siya ay parang Panginoon, yung emperor. Ang problema, yung mga Christian hindi nila kinikilala ang Caesar na Lord, kaya sila ay pinipersecute ng mga Romano. Yun lang yung bukod tanging relihiyon na hindi sumusunod at hindi kumikilala sa Caesar. Kaya sila ay pinipersecute talaga. Pero ganun pa man, kahit ganun po yung nangyayari dun sa mga sinusulatan ni Pablo ng mga Kristiyano, ay ang encouragement pa rin niya ay magpasakop kayo sa pamahalaan. Kasi yan ay itinatag ng Diyos yung mga authorities. At wala kayong dapat ikatakot. Kung kayo ay namumuhay ng maayos, hindi kayo dapat matakot dahil ang government ay itinatag yan para sa ikabubuti, kaayos ng mga tao. Matakot ka kung ikaw ay gumagawa ng masama, lumalabag ka sa batas. No? At ganyan na ganyan din yung nangyayari po sa panahon natin ngayon. As Christians, hindi po tayo exempted sa government. Tayo ay tandaan po natin, hindi lang tayo Kristiyano, kundi tayo ay citizen din ng isang bansa. Na yung bansang yun ay mayroon pong umiiral na pamahalaan, na gobyerno, na mayroon mga batas na pinapairal din na naayon sa konstitusyon, na yung mga yun naman ay nakabatay sa prinsipyo ng Panginoon. At kinakailangan nating magpasakop doon sa mga yun. Mayroon tinatawag doon na sabi doon sa English ay submission sa authorities. Ngayon, bilang Christians, hanggang kailan ba tayo magsasubmit sa authorities ng government? Kasi when it comes to our religion na na-persecute tayo at binabawalan na tayo na mag-gather katulad nito, di ba? Kaya nga sa mga Muslim countries ay talagang mayroon silang mga underground na gathering para hindi sila mahalata ng authorities. Pag nahalata ka sila, hulihin sila. So, pero tayo, malayang bansa tayo eh. At dahil tayo ay democracy, nandun yung freedom of religion, freedom of expression, freedom of speech, no? Kaya nga, okay lang kahit na magmura ka eh. Minumura nung mga vlogger, yung mga kongresista, okay lang naman kasi freedom of speech daw yun eh. Diba? Kaso ibang freedom kasi yung naunawaan nila, yung bang definition nila, yung bang wala nang limitasyon pagdating sa moralidad. Ganoon pa man ay malaya tayo dito sa ating bansa kasi demokrasya ito eh. Magagawa natin ang lahat, pati yung ating pananampalataya. Hindi ito pinakialaman ng gobyerno, no? Pero pag dumating sa punto po na kontrolin na ng government ang atin pong pag-gather bilang Christians, paano natin may papakita yung ating submission pa rin sa authorities? Tayo ba ay susunod na? Or magpapasakop tayo, magsasubmit tayo, iiwan natin yung pananampalataya natin? Or tayo ay mananatili sa pananampalataya natin at tayo ay mag-aaklas? Lalabanan natin ang gobyerno. Yan ba yun? Si Peter dun sa Acts chapter, I think chapter 20, chapter 4, no? Yung binawalan sila ng mga leader
na mangaral ng salita ng Diyos, hindi sila hindi sila pumayag, sila ay nangaral pa rin. Sabi dito sa chapter 4 verse 20 ng Acts, hindi maaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So, dun sa bagay na yon, bagaman sila ay nagpapasakop sa pamahalaan, pero pagdating dun sa punto na kinakailangan nilang ipangaral ang gospel bilang Kristiyano, kasi yun ay utos ng Diyos, ay kinakailangan nilang labagin ang batas, suwayin ang batas. So naalala ko po yung pinag-usapan namin ni Pastor na magkaiba yung submission kaysa doon sa obedience. Sometimes yung obedience, pwede kang mag-disobey kapag ito ay against na sa pananampalataya mo. Pero tatanggapin mo yung parusa ng gobyerno. Kasi submission 'yun. Okay lang halimbawa nangangaral ka, nagpi-preach ka, tapos bawal 'yon. Alam mo na bawal, pinagbabawal ng gobyerno. Magpi-preach ka pa rin. Kasi 'yun yung utos ng Panginoon. Kapag hinuli ka, edi magpahuli ka, magpakulong ka. At least hindi ko masusuway yung yung kalooban ng Diyos. Ito yung pinapagawa sa amin ng Panginoon. Pero ulihin niyo ako. At least nasunod natin yung kalooban ng Diyos. So hindi napalaya ka ulit, tapos mangangaral ka ulit. Ganun ulit. Huhulihin ka at uhulihin ka ulit, mangangaral ka ulit. Ganun. Hindi nila pwedeng pagbawalan tayo pagdating sa pananampalataya. So doon sa punto na yon ay kinakailangan natin talagang suwayin at sundin ang Panginoon. Sa kagaya na ginawa po nila Pedro, Pero pagdating po doon sa mga ordinansa na pinapatupad ng gobyerno natin, mga civil laws, kinakailangan natin magpasakop talaga bilang mga Kristiyano. Hindi pwede yung reasoning na dahil Kristiyano ka ay mas makapangyarihan ka dahil ang Diyos ang kakampi mo. Hindi ka na magpapasakop sa pamahalaan. Merong mga ganun. Merong mga nagsasabi na ginagamit pa yung kanilang pagiging pastor kasi sila ay ambassador ng Diyos sa kingdom of God. Ayun, nahuli, walang lisensya. Sabi ng isang hindi na daw niya kailangan ng ganoon kasi malakas tayo sa Panginoon. Doon pa lamang pinapakita na nung tao na yun na siya ay hindi siya marunong mag-submit sa authorities pagdating sa mga civil laws. Kaya nakakaya po sa ating mga paano tayo magiging isang mabuting halimbawa sa citizen ng bansang atin pong tinitirahan bilang Pilipino. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano na tayo ay nagpapasakop pa rin sa pamahalaan sapagkat ito ay instrumento ng Panginoon para yung evil ay ma-restrain at hindi lumaganap kasamaan. Sabi dito, sila yung mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila may kapangyarihang magparusa. So nakakahiya na tayo mismo as Christians ay number 1 violator ng batas, diba? Kaya kailangan na hindi lamang sa ating pananampalataya tayo kumbaga sincero sa pagsunod, tapat, kundi pati sa ating pong pamumuhay sa ating komunidad. Nakatingin ang komunidad sa atin. Yan bang pastor? Yan bang Kristiyano na yan? O pastor pa naman yan? Lumalabag lagi sa batas. Hindi kasi nila naintindihan po yun. Matitigasan niya ang ulo. Yung mga born again. Masuwayin sa batas. Naalala ko po nung pandemic sinabi ng ECQ, yung member namin na matanda, lusot na lusot dun sa mga barandil niya. Pupunta dun sa church So, ako iniingatan ng Diyos, matanda na pa naman. So, dire-diretso lang siya sa church. Hindi naman siya sinasaway ng mga barangay tanod kasi naawa rin sa kanya. Siguro hinahayaan na lang kasi matanda na. So, hindi po ganun. Bilang Kristiyano tayo po ay maging mapagpasakop po tayo sa batas. Maliban na lang kung talagang babawalan na tayo na i-practice natin yung faith natin.
kapag dumating po sa punto na mayroon ng mga batas na ipinatupad ang gobyerno na tawag dito, kumukontra dun sa ating pananampalataya, sa practice ng faith natin, ay kailangan na tayong sumuway doon. Ano? Sabi ko nga paano pag pinatupad na yung SOGI bill, no? Na kapag ang isang officiating minister o nagkakasal ay hindi nagkasal ng same-sex couple kasi yun ay labag sa kanyang pananampalataya sa Biblia mismo, sa turo ng Biblia, siya ay makukulong. Be it. makulong basta hindi ako magkakasal ng LGBT, no? Ng member ng same-sex marriage, same-sex community. Bagaman tayo ay tinuturuan ng mga talatang ito na tayo ay magpasakop sa gobyerno, sa pamahalaan, sa authorities, sapagkat ito ay magbibigay din sa atin ng maayos na pamumuhay sa ating komunidad, pakikitungo sa ating komunidad, kapayapaan, kinakailangan pa rin nating manindigan sa ating pananampalataya. When it comes to the point na isosuppress na yung ating kalayaan para mag-practice ng faith natin. Okay? So, yun lamang po.